Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ang utos ng Pangulo, bayaran agad ang mga kontraktor na naging maayos ang paggawa sa mga proyekto. Buo ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panahon na para iangat ang ating ekonomiya. Ito'y sa kabila ng kanyang pangunguna sa pagpapaimbestiga sa malawakang pag-abuso sa pondo ng bayan. Sa kanyang meeting kasama ang economic team noong Biyernes, hinimok ng Pangulo ang kanyang kabinete na to move forward. Nagbigay na ng direktiba ang Pangulo sa mga kalihim na siguruhing nakatutok ang mga ahensya sa mabilis at na maayos na paggawa ng mga infrastructure projects ng gobyerno. Ito'y para matiyak na lubos na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang bawat proyekto. Ipinag-utos na ng Pangulo na siguruhing mababayaran ang mga kontraktor na maayos na tumutupad sa kanilang mga kontrata. Mas mabilis na proseso ang bayad, mas maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan din ang magandang koneksyon at ugnayang national at local na pamahalaan para mabantayan at matapos ang mga infrastructure projects. Karugtong nito, ilang araw matapos mag-utos ang Pangulo sa mga ahensya na i-monitor ang kanilang mga proyekto, pinaigting na ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa kanilang farm-to-market road projects. Ito'y para siguruhin na totoong mararamdaman ng mga magsasaka at mangingisda ang mga magagandang kita mula sa mas mababang production cost. Ang hakbang na ito ng DA ay pagtalima sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas masinsin ang pagtutok sa mga proyekto ng pamahalaan, kahit sa anong ahensya pa man. Ang pagbabantay sa progreso ng farm-to-market roads ay responsibilidad ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ng ahensya. Dadaan sa masusing pagsusuri ang mga proyekto upang siguruhin na nasusunod ang wastong engineering standards at consistent sa pagkakagawa ng mga ito. Bantay pondo tungo sa progreso. Yan ang mithiin ni Pangulong Marcos Jr. para sa ikabubuti ng ating mga kapwa Pilipino. Mga polisiyang nagpapagaan sa buhay ng mga mamamayan, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sa isang video message na inilabas kahapon, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayanan na makiisa sa pag-aayos ng mga polisiya ng bansa. Aniya, kailangang pagaanin ng gobyerno ang buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, panahon na upang baguhin ang mga dating nakagawian o mga polisiyang hadlang sa ikagiginhawa at ikauunlad ng buhay ng ordinaryong mamamayan. Dagdag ng Pangulo, kailangan ng rebisahin ang mga patakaran na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction gaya ng pag-require ng ID para mag-apply ng bagong ID, pag-fill out ng duplicate copies ng mga dokumento, at ang physical appearance requirement para sa mga transaksyon na pwede sanang gawing online. Ilan lamang ito sa mga nabanggit na outdated policies na dapat nang ayusin. Kaya naman isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang digitalization efforts ng pamahalaan gaya ng mas malawak na paggamit ng eGov app para sa ibang online government transactions. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga magagandang solusyon na ipinapatupad na ng ahensya ng pamahalaan gaya ng pagkansela sa license confiscation at pagkilala sa digital driver's license ng LTO. Ang 50% discount sa beep cards ng LRT at MRT para sa mga estudyante, senior citizens at mga PWD. Ang pagpapalawig ng zero balance billing para sa middle class at ang family discount tuwing linggo at libreng wifi sa mga istasyon ng LRT at MRT para laging konektado ang mga Pilipino. Malaki ang pagbabagong bitbit ng people-centered policies sa bansa dahil sa itong hakbang tungo sa mas responsable at protektibong sambayanan. Kaisa ng mga Pilipino ang Pangulo sa pagsusulong ng mga patakaran na magpapagaan sa buhay ng bawat isa.
Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na magbigay ng kanilang mga suwestyon sa gobyerno naway makilahok tayo sa pagpapanday ng mga angkop na polisiya para mas maunlad na bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, quick reaction lang po sa naging development today ng impeachment proceedings versus the President. The House Committee on Justice found the two complaints sufficient in form. So that's the process. We have to respect that. But, ma'am, quick follow-up lang. Is the palace confident that these two complaints will not be sufficient naman po sa substance, given na may separate briefing po sila regarding this? Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. Salamat po, ma'am. Sunod po na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Unahin ko na po yung sa Mitsubishi. Meron po bang particular request ang Mitsubishi on the CARS program? Walang detalye na pag-usapan pero siniguro naman ng Pangulo na pag-usapan po ito. Pero siniguro po ng Pangulo at kumbaga kanya pong in-stress na ang importance ng program ng CARS at meron po na pondo para sa nasabing programa. And with regards naman po sa future investments, nagbigay po ang Mitsubishi ng figures, initial figures on how much investment will they pouring in? Sa atin po ngayon ay ibibigay ko na lang po sa inyong update at kapag ka po naibigay na po sa akin ito. Okay, ma'am. Next question is, the First Lady was in a photo with Chinese Ambassador Jing Quan, and the day after President Marcos denied calls to declare the envoy persona non grata. How would you, how would the palace weigh things because the call to declare China's envoy unwanted came from the Senate and other government officials, and how would palace react on calls of these lawmakers at hindi ba ito magre-resulta ng political impasse between the legislative and the executive? Una-una po, kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public curricular event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction at hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political impasse. The issue naman po nung i-continue nila tackling it with the resolution to declare Ambassador Quan as still persona non grata. May kanya-kanya po kasing opinion. Ang Kongreso po ay may sarili silang mga activities na hindi naman po saklaw ng Pangulo. Pwede po nilang ituloy yon kung yun po ang nakikita nila. Pero sa Pangulo po, alam po natin na ang polisiya po ng Pangulo at ng DFA ay maganda pong pag-uusap, diplomasya para sa mga ganitong usapin sa bansang China. Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7. Ma'am, sa post ng Chinese ambassador, sinabi niya he had a pleasant conversation with the First Lady. What can you tell us about the conversation? May binigay po bang detalye sa inyo kung ano napag-usapan? Hindi po tayo kasama sa nasabing affair. So kung ano po yung napag-usapan nila ay wala po tayong personal na knowledge. At hindi pa rin po ito na ipapaabot sa atin ng unang ginang. But would this pleasant conversation lead to a de-escalation of the ongoing word war between the legislators and the Chinese ambassador? Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Salamat po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
Good afternoon, Yusek. Yusek, may we get a fresh comment lang from the palace on the 2 new impeachment complaints against VP Sara Duterte this morning? If I may, Yusek, the complaint delves into the Duterte's behavior during deliberations on the 2026 budget. It echoed the earlier allegations on culpable violations of the Constitution, and now it includes the affidavit of detainee Ramil Madriaga. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Yusek, just a follow-up. Hindi po ba nababahala yung Malacanang na with these simultaneous impeachment raps against the 2 highest officials of the land, it may signal political instability to the international community as warned by Senator J.V. Ejercito? Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So, nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po. Yusek, follow-up lang po dun sa opening statement nyo regarding dun sa contractors. May figures po ba tayo kung magkano yung kailangan bayaran ng mga agencies sa mga private contractors? Kasasabi lang po yun ng Pangulo nung Friday sa meeting with the economic team. At yan po ang una niya pong inutos dahil sinabi po ng Pangulo na let us move forward. So, kailangan pong paigtingin na, pagandahin na po, gumawa ng lahat ng paraan para maiangat ang ekonomiya ng bansa. At isa po ito sa inuutos ng Pangulo na mabayaran na po ang mga kontraktor na naging maganda at hindi naging pasaway ng mga kontraktor para sa bansa. At isa po ito na kailangang iutos para po muling sumigla yung industriya patungkol sa infrastruktura. Thank you po. Follow-up question, Ivy Reyes, Milyonaryo. Good afternoon po, Yusek. May we get Malacanang's reaction to Makabayan Bloc's pronouncement this morning that they endorsed the impeachment complaint because PBBM is allegedly the biggest fish in this organized plunder. And they also likened PBBM to his father and said, like father, like son. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Bloc? Madali po kasing magbintang, madaling magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na kaya sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. So, for us, irrelevant. Salamat po. Last follow-up po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Ma'am, mag-follow up lang po ako regarding rin po dun sa contractors. Bali, stall po ba dun sa mga completion ng infrastructure or slowdown sa completion ng infrastructure projects last year, yung delayed payment or yung hindi pagbayad dun sa mga contractors last year? Sa atin po, nung nadinig po natin sa meeting, dahil may mga napag-ingatan po kasi ng Pangulo ang pondo. Hindi po agad naglabas ng bayad ang pondo sa ilang mga kontraktor habang binubusisi po yung mga gumawa ng tama at yung mga ghost projects o mga substandard na mga proyekto. So ngayon po ay pinabubusisi na ng Pangulo lahat ng mga maaayos na naging trabaho, bayaran po agad. May timeline na lang po ba? Within the month po ba yung payment or... Depende po yan. As soon as possible, yun po ang gusto ng Pangulo. Dapat maayos lang po yung mga papel. Kung nakita po nila na walang problema yung proyekto, kailangan bayaran. Thank you po. Salamat po. Ino po huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. Pilipinas, ASEAN ready na. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mga ahensya ng pamahalaan na may direktang tungkulin sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon.
Kasama sa mga dumalo ng meeting sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, DICT Secretary Henry Aguda, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOST Secretary Renato Solido at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Napag-usapan na sa pagpupulong ang mga hakbang na magpapatibay sa panawagang ihatid ang direktang pakinabang sa ekonomiya sa sub-region. Nais din ng Pangulo na mabigyan ng focus ang pagtulong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM para sa idaraos na BIM-IAGA ng ASEAN Summit at isa pang mga mamahalagang paksa. Sa ngayon, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas para sa paparating na ASEAN Summit. At bago po tayo magtapos, nakatakdang makipagpulong si National Museum of the Philippines o NMP Chairperson Andoni Aboitiz kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Gaganapin ang pagpupulong sa Malacanang kung saan inaasahang pag-uusapan ang mga detalye kaugnay sa proposal ng NMP para sa bagong Rizal Exhibition Hall. Layunin ng pagtatayo ng nasabing bulwagan na maipakita sa publiko ang interes ng pambansang bayani sa fine arts, anthropology, at natural sciences sa pamamagitan ng exhibitions, educational activities at public programs. Naglalayon din itong pataasin ang visitor capacity sa NMP complex. Maliban dito, nakatakda ring magkaroon ng 2 magkakahiwalay na private meetings ang Pangulo sa palasyo ngayong hapon. Patuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo bilang tugon sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan at sa mamamayang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.